I'm sorry, ma'am. But our boss cannot wait you. 3 o'clock ang usapan ninyo, pero 3:30 na ngayon. You should be punctual. Mataray na wika ng receptionist na nabungaran ni Marie sa lobby ng Zaraja Building. I'm sorry. Kaya naman kasi, i-reschedule ko na lang ang appointment ninyo sa kanya. Putol ng babae sa pagpapaliwanag niya. Kailan kaya? It depends on his schedule. He's very busy, you know. Sapat ang salita ng babae para ma-realize niya na wala na siyang pag-asa na matanggap pa ang trabaho. Sige, I'll wait for your call na lang. Yes, ma'am. Laglag ang balikat na nilisan ni Marie ang building na iyon. Kasalanan ito ng lalaking iyon. Ngit-ngit na bulong sa isip ni Marie habang pauwi sa bahay nila ni Leonor. Kung hindi sa kapabayaan niya, hindi pa kikialaman ng kasama niyang binantilyo ang kotse niya. Hindi sana nabangga ang kotse ko. Buhat sa kotse, ay bumaba si Marie sa harap ng gate na kalawangin. Sa loob ng isang solar ay nakatirik ang isang lumang bahay Kastila, bagamat may kalakihan iyon. Matapos iparada sa maluwang na garahe ang kotse, ay nagtuloy na siya sa loob ng bahay. Leonor, tawag niya. Malakas na wika ng isang babae mula sa isang nakapinid na silid. Humakbang siya patungo roon at bahagyang itinulak ang pinto na hindi nakasara. Leonor? Marie, dumating ka na pala. Napatingin si Marie sa canvas na sira at sa mga brush na nakakalat sa sahig. Tanda na naaaburido na naman si Leonor sa ginagawang pagpipinta. Sabi ko naman sa iyo, huwag ka na munang magpinta. Wika niya habang isa-isang pinulot ang nakakalat na brush sa sahig. Huwag mo na akong pinapakialaman, Marie. Paiwas na tugon ni Leonor. Kumain ka na ba? May iniluto ako sa kusina. Halika na roon. Nagpauna na itong lumabas sa silid na iyon. Naiiling na sumunod na lamang siya sa may edad na babae. How I wish na maibalik ko sa dating husay ang mga kamay mo sa pagpipinta. Sa loob-loob ni Marie, habang nakatitig sa likod ng babaeng umaruga sa kanya. Kumusta ang lakad mo? Tanong ni Leonor habang naghahain ito. Walang nangyari. May aberya kasi. Kaya hindi ko naabutan ang mag-i-interview sa akin. Malungkot na wika ni Marie na naupo sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Ikaw naman kasi. Sinabi ko sa iyong mag-aral ka na muna. Matigas ang ulo mo. Leonor, kaya ko lang naman gagawin iyon dahil sa akin? Gusto mo akong ipagamot at tulungan ganoon ba? Leonor, I'm all right, Marie. Oo nga at pinapahihirapan ako ng arthritis ko. Nagagawa ko pa rin naman magpinta. Pero mas madalas na nabubugnot ka. Hindi mo na maibalik ang dating husay ng mga kamay mo. At nabibigo ka. Nasasaktan. At iyon ang ayaw ko. Pwede ba, Marie? Huwag mo na akong kaawaan. Naranasan ko ng igting ng tagumpay. Tama na iyon. Kung may diferensya man ang kamay ko ngayon, tanggap ko na hindi na maibabalik ang dati. Pero gusto ko pa rin gumaling ka. Alam kong liligaya ka lang kung maibabalik ang dating husay ng mga kamay mo. Salamat, Marie. Pero magiging maligaya ako kung makapagtatapos ka ng pag-aaral mo. Pero huwag sanang matigas ang ulo mo. Leonor, lahat ng gusto mo ay sinunod ko. Pati ang pagtawag ko sa iyo ng Leonor ay sinunod ko. Kahit na iilang ako. Isang ina ang turing ko sa iyo. Pero ayaw mong tawagin kitang mama o tita. Okay lang iyon. Pero sana naman, hayaan mo akong mamuhay sa labas ng bahay na ito. Para rin sa atin iyon. Para rin sa akin.
Magiging maganda ang buhay ko kung magkakagayon. Hindi ba? Napabuntong hininga na lamang si Leonor. Bahala ka na nga. Ang mabuti pa, sabayan mo na lang ako sa pagkain. Sige na nga. Naging tahimik sila sa pagkain. It's your fault. Napayo ko si Mandy. Tanda ng pag-amin sa kasalanan nito. Kasi naman kuya, naging curious lang ako kung kaya ko bang paandarin ang kotse mo. Pabulol na tugon ng binatilyo. Napabuntong hininga na lamang si Alexander. Sa bagay, magalit man siya ng todo sa kapatid. Hindi na maibabalik niyon ang nangyari. Okay, just make sure na hindi mo na iyon uulitin. Opo kuya. Ipinagpatuloy ni Alexander ang pagmamaneho. Gayunpaman, pasaglit-saglit ay gumigitaw sa kanyang isip ang imahe ng mataray na babaeng may-ari ng nabanggang kotse. She's beautiful. But why I do have this feeling na nagkita na kami? Parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Sinaway niya ang sarili sa isiping iyon. Well, maybe nagagandahan lang ako sa kanya. Siguro'y binibigyan ko lang ng justification itong pagkaligalig na nadarama ko. Sa kanyang silid, matiim na nakatitig sa maputing kaysa may simaring. Ang lalaking iyon, parang nagkita na kami. Parang nakausap ko na siya. Pero hindi ko lang matandaan kung kailan at saan. Para mawala na sa isip niya ang lalaki, mariing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Gusto na niyang matulog. Ngunit sa kanyang pagpikit at unting-unting pagkaidlip, kasabay naman niyon ng paggitaw sa panaginip sa kanyang isip. Magkano ang mga tinda mong roses, iha? Mabait at nakangiting tanong ng babaeng nakasakay sa pulang kotse. 100 na lang ho lahat. Kiming wika ng batang si Marie. O sige, bibilhin ko na ang lahat. Talaga ho? Namilog ang mga mata ng bata. Naku, salamat ho. Nagugutom na ho ako. Ha? Naku, kawawa ka naman. Teka, may binili nga pala akong hamburger sa Jollibee. Sa iyo na. Sa pagkasabi niyon, ay inabot ng magandang babae sa kanyang supot na may lamang tinapay. Talaga ho? Sa akin na ito? Lalong namilog sa tuwa ang mga mata ni Marie. Sa totoo lang, ngayon lang siya makatikim ng hamburger sa Jollibee. Dati ay nalalanghap lang niya ang amoy niyon kapag napaparaan siya sa bukas na pinto ng naturang establishment. Gustuhin man kasi niyang bumili. Hindi pwede. Ang halaga ng pambili ng hamburger ay pambili na nila ni Inday Mina ng 2 kilong bigas. Oo. Saka may kasama pa rin juice para may mainom ka. Sumungaw ang fondness sa mga mata ng babae. Naku, salamat ho. Mabilis niyang kinuha ang supot na inabot nito. Heto nga pala ang bayad sa tinda mong roses. Sinobrahan ko na iyan. Salamat ho uli. Ano nga ang pangalan mo? Ako ho si Mami. Let's go. Untag ng batang katabi nito sa unahang bahagi ng kotse. Malilate na tayo sa birthday party ni Patrick. Naagaw nito ang pansin ni Marie. Sinulyapan niya ito at nagtama ang mga mata nila. Alis ka na nga dyan. Inaabala mo kami ni Mami. Napahumintig si Marie. Sa una ay gusto niyang gantihin ng pandidila nito. Ngunit mapahiya lamang siya sa mabait na babae. Alex, you must behave. Huwag kang masyadong pilyo. Saway ng babae sa batang lalaki. Humalukip-kip ang bata. Kasi naman halika na. Oo na. Sige iha. Aalis na kami. Oho.
Isang palihim na matalim na sulyap ang inukol niya sa batang tinawag na Alex. Kanina pa kita hinahanap. Nakangiting wika ng babaeng lumapit kay Marie. Ay kayo po pala, ma'am. Umaliwalas ang mukha ng batang si Marie. Bakit ho ninyo ako hinahanap? Kasi, papakyawan ko ulit ang rosas mo. Ilalagay ko kasi sa altar dyan sa simbahan. Nabuhayan ng pag-asa si Marie. Kanina nga pa siya walang benta dahil matuman. Hindi naman kasi araw ng simba sa Quiapo kaya kakaunti ang tao. Talaga ho? Naku, salamat ho uli. Matapos bayaran ng babae ang mga tinda niyang rosas, naging matiim ang titig nito sa kanya. Bakit ho? Maang na tanong ni Marie. Anong pangalan mo? May kalakip na lungkot ang mga matang tanong nito. Maricarpo. Pero tawagin niyo na lang akong Marie. Marie, maganda. Nasaan ka ba nakatira? May bahagyang kinig ang tinig ng babae. Sa Tondo ho. Kayo ho. Anong pangalan ninyo? Ngumiti ang babae at bahagyang yumukod kaya nagpantay ang mga mukha nila. Ako si Alicia. Sa kanito marahang hinaplos ang mga pisngi niya. Naku, wag ho. Marumiho ang pisngi ko. Kahit naman may dumi ka sa pisngi, maganda ka pa rin. Lalong lumakip ang fondness sa mga mata nito. Salamat ho. Alam mo, wala akong anak na babae. Ho? Bakit ho? Kasi 2 lang ang nagiging anak ko. Sina Alex na ngayon ay 12 years old na. At si Mandy ay 1 month old pa lang. Hindi ako magkakaanak ng babae dahil na-opera ako noong nanganak ako. Lumakip ang lungkot sa mga mata ni Alicia. Ay ganoon po. Baka gusto mong magpaampon sa akin. Ho? Gulat na gulat si Marie. Sige na Marie, sumama ka na sa kanya. Nakangiting wika ni Inday Mina bagamat may luha sa mga mata nito. Inday Mina, wala ho kayong makasama rito. Umiiyak na wika ni Marie. Huwag mo na akong intindihin, anak. Ang malaman ko lang napapabuti ka sa piling niya ay sapat na sa akin. Matanda na ako. Ilang panahon pa at hindi ko na kayang alagaan kita. Pero kaya ko naman pong alagaan ang sarili ko. Isa pa. Sabi nga ninyo ay 2 kaming magkapatid. Ang isa ay dinala ng kaibigan ninyo. At ako naman ay naiwan sa inyo. Siyempre, kapag nagbalik dito ang kaibigan ninyo, kasama ang kapatid ko, magkikita rin kami. Bata ka pa. Hindi mo pa kayang buhayin ng marangal at maayos ang sarili mo. Kung sasama ka kay Aling Alicia, kahit paano ay giginhawa ang buhay mo. Kung gusto mong hanapin ang kapatid mo, kapag malaki ka na, at kaya mo na ang sarili mo. Inday Mina, gusto kong sumama sa kanya. Mabait siya sa akin at alam kong gusto niya akong tulungan. Kaya lang, ako na ang bahala sa sarili ko, anak. Sige na. Umalis ka na. Pero, huwag ka nang mag-alala sa Inday Mina mo, Marie. Babalikan ko siya rito. Wika ni Alicia na masuyong isinuklay ng daliri ang buhok niya. Kapag napapayag ko ang asawa ko, baka isama ko na rin siya sa bahay. Napatingala siya sa mabait na babae. Talaga ho? Oo. Napag-usapan na namin iyan, Marie. Oo nga, anak. Kahit naman paano ay pwede pa akong mamasukan sa kanila. Bilang labandera o kaya naman ay... ang balak ko lang ho sa inyo ay gawing mayordomo sa bahay. Agaw ni Alicia sa sasabihin nito. Talaga ho? Sige. Sasama na ako sa inyo. Basta babalikan natin dito sa Quiapo ang Inday Mina ko. Oo.
Pero kung alam lang ni Marie na magiging impyerno pala ang magiging buhay niya sa bahay ni na Alicia, hindi na lang sana siya sumama rito. Ano ka ba? Bakit ka naupo riyan sa silya ko? Angil ng batang si Alexander sabay tulak kay Marie na umiinom ng juice. Natapon sa damit ni Marie ang juice. Ano ka ba? Bakit ba? Maluhang-luhang tanong ni Marie. Nagtatanong ka pa? Hindi mo ba alam na upuan ko iyan? Sabay upo nito sa bakanting silya. At itong hotdog at itlog ay pinaluto ko kay yaya ko rin. Nanilisik ang mga mata nito. Napahikbi si Marie. Hindi ko naman alam. Sabi lang ni Mama Alicia, kumain daw ako ng almusal at ang kapal talaga ng mukha mo ano? Nakimama Alicia ka sa mami ko? Hoy batang pulot, huwag kang mayabang. Sampid ka lang dito. Hindi ka bagay dito. Doon ka sa squatter. Bagay ka roon. Mabaho ka. Tuluyan ng napaiyak si Marie. Ang salbahe mo naman. Talaga. Kasi ayaw ko nang may batang sampid dito. Kami lang ni Mandy ang anak ng mami ko. Hindi ka pwede rito. Alexander. Buhat sa pinto ay pumasok si Aling Alicia. Karga ang batang si Mandy. Anong ipinagsasabi mo kay Marie? Galit na ibinigay nito sa asawang si Paulo ang bata. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong huwag kang salbahe? Namutla ang batang lalaki. Hindi naman po. At nagsisinungaling ka pa? Lalong nagalit si Alicia at humakbang palapit sa anak. Halika nga. Hinawakan nito sa braso ang bata at 3 beses na pinalo sa puwet. Mami, wag na po. Pahayaw ni Alexander habang pinipilit na kinukubli sa ina ang puwet. Tama na iyan, Alicia. Magtatanda na siguro ang anak mo na iyan. Malumanay na wika ni Paulo. Napabuntong hininga na lang si Alicia upang pawiin ang galit sa anak na panganay. Sige, humingi ka ng sorry kay Marie. Kailanman ay hindi kita tinuruan maging ganyan at mapagmataas sa kapwa. Hindi ba? Ho? Mulagat na mulagat ang mga mata ni Alexander. Pero mami, hindi naman siya... Susundin mo ba ang utos ko o hindi? Muling tumaas ang tinig ni Alicia. Napahikbi si Alex. Maya-maya ay napayuko ito. Gustong mapahagik-gik ni Marie, ngunit pinigil niya. Baka sa kanya naman magalit si Alicia. Alexander, naghihintay ako. Untag ng kanyang mami. Dahang-dahang nagtaas ng mukha si Alexander. Tumuon ang mga mata nito kay Marie. Sorry. Wika nito bagamat paangil iyon. Alexander, that's not the proper way of saying sorry. Matigas na wika ni Alicia. Ma'am, ulitin mo. Muling napayuko ang bata at nayukom ang mga kamao. Ewan kung nakita ni Alicia iyon, ngunit hindi iyon nakaligtas sa mamatsyag na paningin ni Marie. Nang magtaas ng paningin si Alexander, maamo na ang mukha nito at malamlam ang mamatang nakatitig sa kanya. I'm sorry. Saka ito muling yumuko. Gusto sana niyang sabihin kung sinong niloloko nito, ngunit pinigil na lang ni Marie ang sarili. Sige. Pinatatawad na kita. Pinigil din niya ang paghagik-gik dahil nagmukha itong tanga sa harap niya. That's better, kids. Now, let's eat. At mamaya ay papasyal tayo. Okay? Nasisiyahang wika ni Aling Alicia.
At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.